Good morning, magandang umaga. Ito ang ating vlog sa ngayon. Kagaya ng araw-araw nating ginagawa dahil meron tayong mga obligasyon, meron tayong mga alagang pusa at alagang aso. Yan, sa umaga, alas 7, pababa na ako, kasunod ko na silang lahat. Yan, pag bumaba at umakit ako ng hagdanan, lagi ko silang kasabay. Kaya ingat na ingat akong bumaba. Dahil alam mo na, ang lola mo, di ba? Ngayon, gantong umaga, alas 7, handa ko na yung kanilang mga pagkain. So, ang kakainin nila ngayon ay ang nilagang isda na walang asin. Kasi, syempre, alam mo na, bawal sa mga, lalo cat house, bawal sa mga yan, ang mga maalat, ang mga asin. Kaya, nilaga lang na fresh na isda. Yan. I-check ko lang muna yung ibaba kung okay na yung mga isda. Nilabas ko lang sa ref para maalis na yung mga yelo. So, ito, introduce ko sa inyo si Luna. Ayan. Si Luna, stray cat yan. Inadapt ko yan. Kasi, isang umaga, pag balabas ko sa pintuan, nakita ko siya sa bintana ako mismo. Sinisipon, halos hindi makahinga. Ang mata niya, nagluluha, ang kanyang ilong, talagang punong-puno ng sipon. Ngayon, medyo pinansin ko rin, binigyan ko ng pagkain. Kasi syempre, nandun sa bintana ako di ba? Tapos umalis ako. Pagbalik ko, nandun pa rin siya. Tapos, araw-araw, binibigyan ko na siya ng pagkain. So, yun ang istorya ni Luna. Hanggang sa pinabet ko siya, pinaresetahan ko ng gamot, wala naman nag-claim na may-ari, ayan siya ngayon. Diyan pa rin siya sa labas, pero pinapapasok ko na siya sa loob ng bahay. Ayan, ano siya, gwardiya siya ng motor. Motor namin, ayan. Alam niya diyan ako sumasakay, kaya siguro lagi siyang nandyan at wala diyang makalapit na ng mga ibang pusa. Inaaway niya. Kasi ang mata niya malinis na, may muta-muta na lang, pero wala na yung talagang tumutulong luha ng sipon. Kasi nga naresetahan na siya ng gamot. So, papakita ko dito kung ano yung ginawa ko. Kasi mahirap siyang painumin ng gamot nag-aaway kami. So, ang ginagawa ko na lang, may technique na lang ako. Ayan. Nung pinapakain ko siya sa labas, sa may bintana, ganyan ang eksena namin. Na hindi pa siya pwedeng pumasok sa loob ng bahay. Siyempre, di ba, stray cat siya, may cat house ako. Kailangan, titingnan mo muna yung bagong pusa na dadating o i-familiarize mo muna sa mga pusa mo sa loob, cat house, para tanggapin nila. Okay? So, ayan ang aking disclaimer. Hindi naman tayo sponsor at hindi rin tayo vet. So, ito lang yung nireseta sa akin. Sinishare ko lang ang aking experience sa ganitong pag may sipon sila. Ganyan. Hinahalo ko na lang sa pagkain kasi nga mahirap pa inumin. So, para ihalo sa pagkain, para makain nila. Pag hinalo ko sa pagkain, isang kutsara lang muna ng pagkain ang nilalagay ko. Para makain nila talaga yung gamot. Dalawa sila kasing may sipon ngayon So, ayan. Ganyan ginagawa. Nakasukat. Yan ang sukat. 1.1. Tapos, lalagyan ko na yan ng pagkain nila na isang kutsara lang para makain agad nila. At saka walang maiwan kasi minsan sayang naman kung maiwan. Ayan na si Nognog at yung isa si Luna kakain. Ayan, salamat sa panonood at na-share ko na kung paano ako magpainom ng gamot sa aking mga pusa na mahirap painumin na hinahalo ko na lang sa pagkain.